May I request to repeat the question if okay po? Apologies po, Yes. Mr. Chair. Ganun ba ang patakaran? You can I can answer. have 457 million pesos cash released as a bank on a single day, and wala ba, di ba red flag na yan? Di ba dapat nire-report na yan? We want to know if the banks are complicit in this the illegal transactions using government funding. You're land bank, di ba? Yes. The land bank is, once the transaction is more than 500,000, it will be automatically captured by the system and be reported as covered transaction report. And It's automated po once it is over 500,000. That's all you do? At first, that is what we Yeah, are that's the law, doing. but Yes. that's all you do. Wala ba kayong know your customer? Nagwi-withdraw ng 457 million, okay lang? We have- report lang na over 500,000? We have due diligence and KYC as well upon opening of the account po, Mr. Chair. So how did this happen? In particular account po, it is, according to bank secrecy, we need to request for the consent of the, of the client. Miss Sims, Miss to Sally, buy- okay lang siyang magpaliwanag? Under the bank? Yung ano, paalam lang po ako sa attorney ko. Waiver of your rights to under the bank secrecy law. Yes, Your Honor. Well, anyway, so you're amenable. Go ahead, ma'am. Yes, we have a copy of the of the waiver that we can let her sign first now Okay. so that I can answer. Yes, so can you have that done? Well, while we're waiting for that, what we want to find out is paano nangyayari na 100 milyon, kalahating bilyong piso, parang pikit mata ang ating banking Senator system. Pangilinan, for the information of the body, meron tayong kopya ng lahat ng ledgers ni Sims, ano? Ito, yung binabanggit yung 457 million, 2 araw po ito eh. Natik po 457 million, March 24, 2025, yung isang withdrawal, total in 1 day, July 3, 2025. Ito yung sinasabi ni Ms. Santos, parehong delivered do sa office ni Engineer Bryce Erickson Hernandez. No? Marami po rito, ibibigyan ko kayo ng kopya. Yes, thank At, you. i-reproduce natin. Marami po, merong withdrawal na 180 million, may withdrawal na 141 million, withdrawal na 299 million, withdrawal na 65 million. Tsaka- Puro, yes. puro isang araw ito. Tsaka puro cash. Puro cash ito, cash. Actually. Bakit hindi cheque? O manager's check? Bakit walang patakaran ang bangko na, teka muna, kasi pag may cheque, meron ding paper trail. Kaya cash. Kaya 500 million cash sa loob ng 2 araw. Hindi napapansin ng ating government bank pa ho ito. At most likely, alam ninyong government funds yung binayad doon sa kliyente ninyo. Senator Kiko, bigyan ka namin ng additional 2 minutes. Yes, please. Okay, Thank you. thank you. Go ahead, Ms. Lim. Mr. Chair, since we already have the signed consent of Ma'am Sally Santos, can I explain the process flow? Because before it came through her account, will it be all right po? Okay. The process is, since Ma'am Sally Santos is recognized by the DPWH as their contractor and listed in their list of creditors, then the process flow is the funds. Okay, although everyone knew it, that it came from the notice of cash allocation from the Department of Budget and Management, then it goes to Land Bank, to the DPWH Central Office account, then head office na maintained with South Harbor, then the South Harbor DPWH will issue a notice of cash allocation intended for the DPWH Bulacan First
Engineering District Office. So upon receipt of the Bulacan First District Office, they will issue an advice of checks issued and canceled. So that advice of checks issued and canceled coming from them with the regulation of the Bureau of Treasury for the 24 hours period before they can withdraw it or before they can credit it to the respective accounts of the contractors. So after the 24 hours, the following day, they will issue the list of due and demandable accounts payable, advice to debit accounts, that is the LDDAP ADA. They will send us that ADA, and then Land Bank will process it through the financial system. Then upon uploading, it will automatically credited to the different accounts, a passbook account of the different contractors. So once we receive that different accounts, that it will credit the account of intended for Ma'am Sally Santos. And that amount that she withdraw is not necessarily a one-time credit. It's on different LDDAP number po. So then yung sinabi nyo yung nag-pile up, that's it po. Yes, but you didn't explain, is that standard? You can withdraw 500 million pesos in 2 days? Actually, as manager, we try to market the account for as long as they did not need it right away, so they can still maintain it with Land Bank. Then that amount that it maintained for days before the account of Ma'am Sally called us and requested for a withdrawal. Yes. Then pero- upon receipt, upon knowing of her withdrawal, right away we informed her that we need to source fund for that we cannot automatically Kaya have nga that 2 fund. days. Not only 2 days, it took for that particular No, account. this transaction was 2 Two. days. Based on the, 2 araw to put together Ay, yung 457 million. Yes, Your Honor. So hindi kayo nagtaka? Bakit cash? Bakit 457 million? At bakit 2 araw? Your Honor, hindi po ako kasi magtataka or mag-iisip ng negative since the funding is coming from the government and the DPWH and knowing it's for the project. So, hindi po ako talaga nagtaka po. Hindi ba common sense lang na 200 million cash for the project? Paano? Meron bang nagbabayad ng cash? Ano yun? Di ba dapat cheque? Actually po, yung list of creditors is a passbook account. And yun po yung nire-report po nila. Then they have their The principle behind yung 500,000 suspicious transactions is because, suspicious transactions. Kumbaga, so hindi suspicious transaction yung kalahating billion, 2 araw nilabas? Cash? Your Honor, to be honest, kasi hindi ko po, I am not an engineer or you support every project, hindi ko po alam kung ano po yung project na yun or whatever. Since, it's a deposit account, yung depositor na po talaga yung nakakaalam. It's or hard. Well, anyway, as bank manager, it's hard to believe na hindi katakataka na sa loob ng 2 araw, yung pondo ng gobyerno pwedeng ilabas ng kalahating bilyong piso na basta-basta. Cash. Senator Kiko, tanungin ko lang kay Ms. Sally, sino nag-i-inform sa inyo na nakapasok na yung pera? Yung bangko o sina Bryce? Si Engineer Bryce po. Sasabihan ka na nandyan na, Yes. na-credit na sa account mo Yes yung po. 457 million. Yes po. Yes po. So, sino nagbibigay sa instruction na withdraw mo? Si Engineer Bryce po. Siya rin. Yes po, Your Honor. Siya rin na magbibigay instruction na dalin mo. sa Yes, kanya. Your Honor. Thank you. Ma'am, did you file a suspicious transaction report before the AMLAC? Yes po, for that particular account. Can we request for a copy? Anyway, there is already a waiver. Mr. Chair, may I be recognized? Yes. Kindly introduce yourself. Muna. Rafael Yap po of Land Bank Philippines. Yeah. Rima said, may we request that he be sworn? Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? I do. Please proceed. Mr. Chair, we'd just like to raise that the under the AMLA, suspicious or covered transaction reports are considered confidential. So
we cannot answer or divulge any such information concerning that. With the indulgence Yes, of Senator, are you saying pag ganito kalaki, hindi nyo kailangang i-report sa AMLAC? No, no, Mr. Chair. It's just that we cannot divulge to Even to AMLAC, you cannot? to it's part of the sorry, if with your permission, if we could Can we talk to AMLAC with the Yes, indulgence yes, of please. AMLAC, where are you? Tama po ba yung pinagsasabi Good morning, nito? Mr. Chair. Hindi nila kailangan mag-report sa inyo ganito ng transaction? Before I answer, Mr. Chair, I would like to manifest that I have not yet sworn. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Thank you. Take your seat. Sige po, pakisagot po. Mr. Chair, may I have the question repeated? Question is, sinasabi niya, may confidentiality, hindi lang kailangan i-report sa inyo yung ganung kalaking mga transactions. I mean, almost half a billion. Tama po ba yun? They don't have to report it? Your Honor, yung po ang pag-report po nila ng STR is subject to the risk appetite po ng covered institution po. So it depends on the parameters or guidelines na nasa palisiya po nila. Sir, paki-simplify kasi marami yung nakikinig sa atin. Yung po, hindi natin maintindihan. Yung layman term lang po, layman's term na gamitin po ninyo. Pwede ba, ang tanong ko po, pwede pa na hindi po nila i-report ng bangko halos kalahating bilyon na. Meron pong illegal na po na nangyayari. Mr. Chair, I'm sorry, Sen. Well, just my own question. That's my only question. Yes po. Yung pong transaction po kasi, kung beyond the threshold amount po, automatic po, yung 500,000 pesos po, automatic po nire-report po yan as a CTR. Ngayon po, sa batas po natin, may mga circumstances po na naka-enumerate doon kung kailan pwedeng i-report as STR po ng bangko. Suspicious transaction report po. Okay. So, kung sa kanila pong discretion po, ang interpretation po nila is papasok po yung transaction, even if it's beyond the 500,000 pesos po, they can report that also as an STR. Okay, so, okay lang, I can proceed? Yes. So, a suspicious transaction report was submitted to you, AMLA. Of course, that suspicious transaction report now, they're saying, is they cannot divulge the contents of that report, right? Because the law says so. Tama ba, Mr. AMLA? Mr. Chair, for us to be able to answer it specifically, may we ask for an executive session? Okay, we will do that later. But anyway, because nga it's confidential. Now, my question Senator Kiko, you have 24 seconds. is, aren't you buried with all these reports that you're not able to act on it? Assuming meron kayong basis to act, what do you do? 500 million, 2 days from a contractor, withdrew cash, galing sa DPWH, anong gagawin nyo? Wala. Ito po, usually, pag trigger for investigation po, we're able to conduct a backtracking of the transactions, Your Honor. Yes, and then what? If it is related to an investigation of an unlawful activity, Your Honor, we make use of it as part of our case build-up. But you can't freeze it there and then. Hindi po, Mr. Chair. Chair, isang Thank you, interjection Senator, lang, Chair, Kiko. kung isa lang. So Yes. kulang ang batas. You're saying kulang ang ngipin ng anti-money laundering law in this regard? Just the last question. Because kung ganon, ayusin natin yung anti-money laundering law. Pagka may ganyang mga sitwasyon, dapat proactive yung bangko. Sila mismo tatawag sa inyo, hindi lang magpa-file ng report. May problema po rito, kayo na po ang gumawa ng aksyon. Di ba? If you're given that opportunity, would you avail of it, given that the law provides for that? Of course you would, right? Ma'am, DB... You may answer. Thank you very much, Senator Kiko. Your Honor, at Landmark, we have the authority, the department who's handling that particular
transaction po. Kulang Thank nga you. ang batas. Thank you, Senator Pangilinan. Senator Erwin, but there's an interjection from Senator Marcoleta. Salamat, Mr. Chair. Nalito lang po kasi ako dahil nga tama naman po yung tinatanong ni Senator Kiko. Mahigit pong halos kalahating bilyon, wala pong plug. Kasi po, Mr. Chair, ako po ay nagbebenta noon ng lettuce. So, sabi kasi nung bibili sa akin, pinakamadali mag-deposit, mag-ano ka na lang ng account sa bank para deposit ko na. Sabi ko, kukunti naman yan. Para madali po, sabi niya. Hindi, sinubukan ko pong mag-deposit sa Metrobank na malapit sa amin. Siyempre po, yung parang marginal deposit, mga 10,000 pesos lang naman. Nireject po ako ng bangko sapagkat congressman po ako. Noon po ito. Meron po kayong acronym na 3-letter word, parang potential. PEP, Politically Exposed Persons. Ayan, ganun. Bakit po 10,000 lang pong ino-open kong account? Dahil congressman ako, kinakailangan po akong imbestigahan. Ito po, halos kalating bilyon, hindi ko po maintindihan. Nasabi ko lang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Senator Erwin, and then we'll go on break. No? We'll come back at 2 p.m. So, Two questions lang po, Mr. Chair. Kasi para po doon sa AMLAC, isa pong policy gap. Would you agree with me, sir, na isa pong policy gap ito na hindi pala uniform ang policy ng banks on how to treat transactions? Hindi pare-pareho? So, pag suspicious, hindi po? Parang normal yun dahil sa kuan sila? Yung circumstances, Your Honor, it is enumerated po, naka-enumerate po sa batas yan. So, ang interpretation po would be with the AML unit po nung covered person. So, kailangan pong baguhin po yan, yung policy po na yan. Kasi something's wrong. Will you agree? Kasi nagagamit po eh. Never mind po, sagutin niyo lang po yan mamaya-maya po. Dito po na tayo kay Sir Orly Regala Gutesa. Sir Orly, itong katabi mo, mga driver ito eh. Si Balatbat, si Santiago, nagdi-deliver. Itong si Balatbat, nakapag-deliver na raw kay Saldi ko. Nakita mo ba ito? Magkakilala ba kayo niyan? No, Your Honor. Hindi pa kayo nagkakilala niyan? Yes, Your Honor. Mr. Balatbat, hindi mo na mamumukhaan si Sir Orly, security po ni Saldi ko? Hindi po, Your Honor. Hindi mo rin kilala? Hindi po. Alright. Sir, I have, Mr. Chair, with your indulgence, I just have two quick questions. Anong trabaho ninyo, sir? Security? Bago po kayo nag-security, anong trabaho ninyo sa Philippine Marine? Sa infantry, artillery, saan po kayo? Dati po sa intelligence po ako sa Marine Corps. Intelligence. Tapos diretso na po kay Saldico o meron pa kayong VIP muna na daanan? Dati po galing ako sa Coca-Cola. Naging consultant po ako sa Coca-Cola. Tapos po, kay Saldico na? Opo. Nag-resign po ako sa Coca-Cola. Di napunta po ako sa kay Saldico, sir. Kay Saldico na po. Yun po yung unang politiko ninyo? Yes, Your Honor. Alright. Sir, tanong ko lamang po, okay. Mabigat po yung inyong nag-deliver po kayo kay Speaker Martin Romualdez. Could you name kung sino po mag-deliver? Siyempre po, kailangan nyo i-confirm na na-deliver na po, boss, yung pera. Kay, siyempre, i-confirm mo kay Saldico, na-deliver na po sa bahay ni Speaker. Sino po mga dinideliveran nyo? Alam nyo ba ang pangalan? Sa dami po ng pera na yon. Sa pagkakaalam ko po, wala po kaming direct contact doon sa receiver. Kasi ang may direct lang contact doon, Your Honor, is si Paul or kaya si Mark. Si Paul or si Mark? Yes, Your Honor. Kasama ninyo, si Paul or si Mark, mag-deliver ng pera? Yes, Your Honor. Kay Speaker? Yes, Your Saan Honor. bahay po ito? Doon sa 42 Forbes, Your Honor. 42 Forbes. Okay. Alright. Ilang beses po kayo mag-deliver doon sa 42 Forbes na sinasabi ninyo? Bakit po nilaman na bahay po ni Speaker yun? Sino po nagsabi? Based doon po sa pa-deliver ng i-deliver sa bahay ni Speaker. Sino nakakaalam? Si Paul at saka si Mark? Yes, Your Honor. So, dinadala po kayo doon sa bahay ni Speaker? Yes, Your Honor. Ilang beses po kayo nag-deliver ng pera po doon? Simula po nung pag-start ko doon is ang actual ko pong deliver is 3 beses, Your Honor. 3 beses? Yes, Your Honor. Sa isang delivery, ilang maleta po ang dinideliver niyo doon sa 42 Forbes? Yung sa 42 Forbes, sir, Your Honor, yung sa nakuha naming 46 doon sa Bali noon, inakyat mo na yun sa bahay nila sa Horizon. Din nung ibinaba yung 46, naging 35 na lang yung
box na naibaba. Dinala saan? Doon sa 42 Forbes na, Your Honor. Kay, sa bahay mo ni Speaker. Yes, Your Honor. Ilang beses kayo nag-deliver doon? Misan lang? Ilan? Ako, during that time, 3 beses sa akin, pero based doon sa group chat namin is, kasi namumonitor ko po yung group chat ng movement ng duty ng basura. Is 3 times a week, most likely, lalo na pag December. Pare-pareho ba yun? Kung ilang maleta na deliver mo, ganun din yung ibang grupo na halaga o na amount ng maleta, equivalent na maleta? No, Your Honor, hindi ko na sila mamonitor kung ilan yung maleta na idinideliver. Pero ng 3 other times a week ang delivery doon sa 42 Forbes. Most likely, Yung Your Honor. sinasabi mo ng bahay ni Speaker. Yes, Your Honor. Gaano katagal po ito? Ilang buwan po ito na 3 times a week, 3 times a week? Ilang buwan po ito? Nung time ko po, from December po yun, December eh. Hanggang? Hanggang nandoon po ako noon. Ganon yung Kailan po yon? Kailan ba kayo malis? August 5 lang po. January, February, March, April, May, June, July, August. 8 buwan. Hindi po ako sure sa kung yung mga other month is Pero 3 times a week, ha? yes, Your Honor. 3 times a week. Okay. Mr. Chair, my last question now with Engineer Bryce. Engineer Bryce, may pinag-ngangalandakan si Attorney Porto na maraming senador ang sasabit dito. Pero ngayon, hindi mo pinapatutuan. Does this mean na fake news po yung sinabi? Mukhang fake news ang binigay ni Attorney Porto ng iyong attorney sa media. Kasi sabi niya po, 6 daw eh. Marami pang mga senador. Misunderstanding po yun, Your Honor, kasi dun nga po sa computer ko, congressman po yun nandun. Congressman, hindi senador. Opo, Your So, Honor. sinasabi mo ngayon, hindi naman yung 6 na puro mga senador yon. Hindi po totoo, Your So, Honor. fake news po yon. Kaya mag-usap po kayong attorney, mamaya po ako mag-usap kayo. Sabi Yes, mo, ayusin yes po. po. Kasi hindi po maganda tignan at hindi rin maganda pakinggan na 6. Ang mga tao ngayon nagtatanong, sino ba yung 6 na yan? Sino ba yung mga kulang pa na yan? And I think that is unfair. Can you please inform your lawyer? Ano po? Nalinawin niya po kung congressman, di congressman po. Ano po? Kung meron siyang alam. Opo. Doon pa sa computer mo, mabilisan na lamang po. Nabanggit po ba ang Speaker Romualdez doon at saka Saldi ko? Kung Zaldi po meron. Kung Saldi sa computer mo. Wala pong nabanggit Opo. doon na Speaker Romualdez. Wala po, Your Honor. Mr. Chair, that's all for now. I'll reserve some of my questions later. Thank you, Senate Mr. President Chairman. Chico. Mr. Chairman, just one question to Mr. Gutesa. Kasi parang nalito lang na kami na konti doon sa kwento mo. Can you give the details nung sinasabi mong delivery between Eric Yap and Saldico? Sino nag-deliver sa kung kanino sa kwento mo? Nung part of December, sir, ng 2024, doon ko po na aktuhan si Congressman Yap na siya mismo ang nag-deliver doon sa Valley Verde 6 ng 46 na maleta na naglalaman ng yung level kasi ng maleta may nakalagay na post 8, may nakasulat na 48 siya eh. Pagkatapos nung binuhat na namin yung maleta na yon, inilagay doon sa bahay, binubuksan ni Paul yun, saka binibilang. Kaya Teka. na-notice ko na, Okay. Sabi mo galing kay Eric Yap? yes, Your Honor. From one congressman to another. Saan nyo kinuha kay Eric Yap yung 46 na maleta? Dineliver lang niya po, sagkita lang po kami doon sa sa Valley Verde 6. Dinala niya lang yung mga maleta na yun doon sa Valley Verde 6 during the time. Tapos kayo ang nag-deliver sa... Nung inilipat po namin sa sakyan, dinala na namin sa Horizon yung mga maleta na yun. Yun yung 46 na sinasabi mo. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chair, I just want to make addition, yung mga clarification po na gano'n. Kasi po sa Kongreso, siguro alam din po ito ni Congressman ni Senator Dante Marcoleta, magkasama po kami. Uso po yung bilihan ng budget sa Congress. Opo, the budget po, si Senator Marcoleta can attest to this. Kaya po minsan paghapon, pagpanoodin niyo po sa TV, paikot-ikot po mga kasamahan namin sa Kongreso, yun pala, lalapitan yung isa, may budget ka ba natitira dyan? Akin na lang, 20%, parang gano'n basta. Yun po ang pagkakaalam ko, Mr. Chair.
Thank you for the education. Hindi Mr. namin Chairman. alam sa Senate yun, ah. Point of information. Mr. Point Chair, of information. Yes, sir. Intervention lang, intervention. Yes. Just information. Mr. Orly, bakit kasi yung na-highlight mo yung 48 lang? Sabi mo naman, halos 3 beses sa isang linggo, meron delivery. Bakit yun lamang alleged delivery ni Rep. Yap ang parang yun ang natandaan mo? Kasi yung po, Your Honor, yung kauna-unahan na nung mag-duty ako sa basura, yun ang kauna-unahan talaga na naaktuhan ko talaga. Ibig sabihin, unang duty ko, yun talaga yung bumungad sa akin, Your Honor. Pero marami kayo, may backup, kung may advance party ka mo. Ilan ba kayong, sabi mo galing ka sa Marines, ilan ba kayo talaga yung nagsisilbi kay Rep. Saldico? Total ko parang nasa 90 plus eh. So, kung 90 plus, meron ka bang natatandaan ng mga kasama mo? Mabilis lang, para makita natin na talagang nagsasabi ka na totoo. Sino-sino yung kakilala mo sa Marines? Sa Marines, mayroon. Sila Jubit Bunagan, Sige. Mark Bunagan, Alan Colisio. Maliban sa Marines, meron di bang ibang serbisyo? Halimbawa, Mayroon din. police meron? Mayroong pulis, 6 na galing sa PSPG. Kung sakasakali, meron nakakarinig sa mga kasama mo at sasabihin nila, mali naman ang sinasabi mo, tumarap sila rito. Kaya mo ba silang harapin? Yes, sir. Salamat po, Mr. Chair. Senator Pangilinan. Yes, yung Eric Yap ba na congressman, yun yung dating chairman ng Appropriations Committee. Tama ba? Wala po akong knowledge regarding sa kanya. Basta Yes, Eric but Yap lang po well, yun. for the record, Eric Yap used to be chairperson of the Appropriations Committee in the House. Point of information. Thank you. Last na lang before we go on break. Anong specific duty assignment mo sa Philippine Marines? Anong unit? Sabi mo, intelligence. Ay, sir, sa MC to ako dati, sir. Marine Corps Intelligence. Bakit? Authorized ba yung mga Philippine Marines na mag-serve as security escort ng civilians? No, Ang sir. alam ko- Sorry, sir. No, sir. During that time, sir, retire na po ako. Hinar ka bilang retired na Marine personnel. Ay, sir. Okay, thank you. So, Mr. Chair, in connection Sige. doon sa tanong mo, okay. Sinabi mo, 90 kayo na security ni Saldico? Most likely, ganun yung bilang, sir. 90? Ay, sir. 90? Ay, sir. Isang kumpanya na yan ng Marines kung tutusin. Yes, sir, pero 90 is the number. Napakarami. More or less, sir. More or less. Hindi ako exact sa number, but more or less. Talo si Senate President nito. Ilan lang bang gwardiya mo, Sir Senate President? Wala, zero. Ikaw nga ang mismo nagdadrive, no? Wala, basta kasama ko lang si 6 hour, okay na ako. Sige, thank you, Mr. Chair. Thank you. So, for admission into the program. Yes, sir. Yes, sir. Noted. Thank you. Thank you. First on the list is Senator Erwin Tulfo. Thank you, Mr. Chair. To continue, I'd like to direct my question to Engineer Alcantara. Sabi niyo po, Engineer, na sa NEP pa lang, sa preparation pa lang ng National Expenditure Program, may kinakarga na po ng mga insertions sa NEP pa lang. Your Honor, nagpapasa na po ako before the NEP came kay Kong Saldi and kay Yusek Bernardo. So, doon pa lang sa NEP, meron na po mga insertions. Yes, Honor. Over and above ang tawag po. Mr. Chair, bisita natin ngayon si Congressman Toby Chanco na galing din sa Congress at may mga sinasabi siya before. Can you confirm this, Kong Toby, yung sinasabi niya na sa NEP pa lang may mga insertions na? Paano ba ito natin mahihimay? Paano ba natalisod? Or can you tell us the process? Hindi ko po masasabi kung sa NEP pa lang ay may insertions na. No? Dahil ang pinaaral sa akin noon, ganito po yan. Ako po ay pinatawag sa meeting noong March 24, 2025, no? Sa Malacanang. At nandun po si Presidente, si Sec Mina,
at si Sec Manny Bonoan. Kasi po, ang problema po ni Sec Manny Bonoan is mag-election ban na, hindi pa na-award yung mga projects. Si Sec Mina naman, kinukulit daw siya ng House of Representatives na i-release na yung mga ang pinag-uusapan dito po yung FLR. Ito po yung pinahold na mga projects dahil nga nabawasan yung mga flagship projects ng executive branch at napunta dito sa mga insertions na to. So lahat po ng insertions, pinahold. Noong March 24, nung pagpunta ko sa meeting, nalaman ko na kaya pala ako nahandon is because yung House of Representatives, Your Honor, hindi pa binibigay yung listahan ng insertions. While the Senate, nalaman ko noon, nung January, nung hiningi, 3 days na bigay ng Senate. So sabay silang hiningan, yung Senate gave it within 3 days, yung House of Representatives hindi pa binibigay ng March 24. So ang role ko noon is hingin po sa House of Representatives. Mr. Chair, did they give you a reason bakit tumagal ng ganon? I mean, inabot ng, you said, ilang linggo? Hindi, March 24 po. So January, February, more than 2 months. 2 months binigay sa yung listahan? Hindi, 2 months wala pa po. Wala nung pa. March 24. Okay. So tinanong ko kay Sec Mina, kanino ko hihingin? Sabi niya, ang kausap sa House is si Congressman J.J. Suarez. So paglabas ko ng Malacanang, hiningi ko kay Congressman J.J. Suarez yung listahan. Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi walang i-release na FLR kung hindi nyo ibibigay yung insertion sa BICAM. So ang nangyari, natandaan ko, March 24 yon, March 25, nag-request sa akin ng meeting si Congressman Suarez tsaka si Congressman Dong Gonzales. So gusto nila akong makausap sa Manila Golf. Pilit nila akong tinatanong bakit kailangan yung listahan. Sabi ko yan ang utos. So kailangan ko lang sumunod. So Che, sinong when you say utos galing saan? Yung paghingi ng listahan? Utos po ni Presidente dahil galit na galit siya noon kasi nga nabawas yung mga flagship projects, tinanggalan ng pondo. Mga dam po yun na malalaki. Tinanggalan ng pondo. So, galit na galit siya noon. So, Mr. Chair, yung pondo, para malinaw mo mga kababayan natin ng flagship, saan po galing ito? Yung pondo para sa flagship? Hindi, nahandun po yun sa proposal proposal. Nasa NEP po yun. So, tinanggal sa NEP at pinalitan nga ng mga insertions. Okay. So, inalisan nila ng pondo yung flagship yes po. Programs. Pinilisan nila ng pondo yung flagship programs ng Pangulo. Alam ko, karamihan doon dami. So, galit na galit si Presidente. So, pinapahingi sa akin yung listahan. So, hiningi ko po yung listahan. So, nabigay yan sa akin. Nung una, binigyan ako ng hard copy. Sabi ko, hindi ko naman mapapag-aralan kung hard copy yan. So, binigay sa akin yung soft copy, 3 installment. Meron pa silang huling ayaw ibigay, pero sabi ko, hindi ko masisimulan. So, Your Honor, so nung nakuha ko, ang una kong ginawa, kasi naririnig ko na yung sinasabi ni D.E. Alcantara na pag nakapagpasok ng budget, nakapag-insert, may kapalit. Yun po yung sinasabi ni D.E. Alcantara. So, siyempre, ako yung humingi ng listahan bago ko i-present ulit sa executive branch, sa Pangulo, kailangan sigurado ko dun sa listahan na yon. So since nadidinig ko na yung may kapalit para sa insertion, ang ginawa ko is yung file na yon, yung Excel, pinadala ko kay Yusek Cathy Cabral sa DPWH. Sabi ko, Yusek, pakilagay mo kung sino yung district congressman. And then, binalik ko yung file kay Congressman J.J. Suarez, same file. Sabi ko, isulat nyo naman kung sino yung proponent o funder. So, nung nakuha ko po yun, pinagtapat-tapat ko kung sino yung proponent at sino yung congressional district. Dahil para sa akin po, Sen, Your Honor, kung hindi pareho yung proponent at hindi pareho yung congressional district, kaduda-duda, bakit ka congressman ka, bakit ka hihingi ng proyekto tapos hindi mo dadalin sa distrito mo? So, yun, pinagtapat-tapat ko yung Excel file tapos prinisinta ko doon sa Malacanang at a later date. April, checking ko lang kung yung phone ko kung ano April, ano yun. Tapos mas nagalit po si Presidente nung nakita niya yon. Sabi niya sa akin, ano bang pinagagagawa ng mga kasamahan mo sa Congress dito sa budget na to? Kasi nakita niya
meron ngang hindi pareho yung proponent tsaka yung distributor. So obviously, yun na yung naririnig ko na binenta yung proyekto. Kung Toby, Yes. hindi ko lang maintindihan, hindi ako naging congressman. Bakit mag-i-insert yung isang congressman ng ibang district sa ibang district? Ano yon? Para ano yon? Kasi po, ang duda ko doon, first of all, it's not logical. Di ba kami, congressman, kunyari, hihingi akong proyekto, syempre dadalhin ko sa nabotas. So since naririnig ko na yung bentahan, papaano ko ito representa sa Pangulo, tsaka kay Sec Mina, tsaka kay Sec Manny, na hindi naman ako yung masisisi. Kasi kung may mamali akong mabigay na impormasyon doon, ako masisisi, di ba? So bentahan, congressman ang nagbebenta sa another congressman? Hindi ko na po alam kung sa congressman, kung sa contractor, sa kung saan binibenta. Pero naririnig ko na kasi yung 20%. Pero kaya ko lang ngayon binabanggit yan because previously wala akong proof. So ngayon po, doon sa testimony ni D. Alcantara, nagkadugtong na yung duda ko, ay yung naririnig ko, open secret naman yan eh. Dinig na open secret yan na yung 20% pag in-insert, may kapalit na, ano bang term na ginamit niya po? Hindi ko alam kung anong term na ginamit niya. So, alimbawa si Congressman A, sa District 1, nag-insert para sa distrito o District 2 ni Congressman B. Hindi, sir. Ibig sabihin, ano lang to, hypothetical. Si Congressman B, babayaran niya si Congressman A ng 20%? Hindi, maaring hindi po siya eh. Kasi minsan hindi alam ng congressman na si... Sir, Sen Ping, pwede pong Mr. Chairman, pwede pakita lang yung file para mas ma-visualize. Minsan kasi hindi alam ng congressman eh. Yun yung tinatawag na sagasa. Magugulat na lang siya pagdating ng GAA na may pondo. Hindi, yung nauna muna. Yung naunang file, yung kay Congressman Saldico. Yan po. For example, sige, next slide. For example po, si Saldico ang proponent pero ang congressional district na napuntahan is Abra. Ang total po niyan is 3 billion yata. Pag tinanong mo naman yung congresswoman dyan, hindi naman niya request. Ito naman, Saldico rin, napunta sa Occidental Mindoro. Pag tinanong mo na naman yung congressman, hindi rin niya request. So it's not logical, Your Honor, na yung congressman hindi magre-request, tapos babagsakan ng pondo. Tapos yan na naman, 3.1 billion, ganon din. So ang total po niyan, 13.8. Pero Mr. Chair, narinig natin kanina, kamakailan, kila Engineer Bryce, na yung tinatawag na sagasa. Ibabagsak yung pondo without the knowledge of the congresswoman or the congressman. Tama po ba, Engineer Bryce? Yung sinasabing may sagasa. Opo, Your Honor. Okay. Pero tapos iba pa rin yung parking, di ba? Na pinapark yung budget. Opo, Your Honor. Thank you. Your Honor, ang intindi ko, pwede niya i-confirm, yung parking, kinausap muna, nakiraan. Kaya tinatawag na parking, nakiraan doon sa district congressman. Yung sagasa, kumbaga sa hit and run yun. Ibig sabihin, walang... Hindi, Tito SP, makikita na lang po niya yan doon sa GAA. Kasi magugulat siya, paglabas ng GAA, biglang lumobo yung distrito niya. Ganun ang mangyayari doon. Yun yung tinatawag na Mr. Chair, sagasa. walang paalam. So malalaman niya na lang pag nandoon na sa GAA Opo. na nadagdagan. So hindi niya pwedeng angkinin ng district congressman yon or congresswoman. Hindi. Dahil may-ari nun. Hindi. Sa tingin ko, kung hindi yan substandard, kung hindi sumabog to na may substandard, may ghost, syempre for political purposes, aangkinin niya yon na siya nagpagawa. For political purposes lang, for political mileage, sabihin niya sa mga kababayan niya, ako yung nagpagawa nito. Pero ngayon, lumabas yung mga ganyan, nung tinanong ko sila, kasi tinanong ko yan eh. Siyempre tinanong ko sa kanila, para lang sigurado ko na hindi nila request kasi baka request nila. Tinanong ko, sinabi ko, request nyo ba to? Sabi nila hindi. So yun, so nung prinisentan ko to kay Presidente, galit na galit talaga siya. Kasi paano daw nangyari yan? Just very quickly, Mr. Chairman, dun sa dulo no, 50 million, Zaldico, construction of building Nika Compound, Viluna Road, Barangay Pinyahan. 4th District yan, distrito ko yan sa Quezon City.
District 4 yan. So yan, sinasabi ninyo, posibleng hindi alam nung congressman dahil sinagasa. Yes, posible. Pero hindi ko na natanong yan, Sen. Kiko, kasi ang tinanong ko lang yung sobrang lalaki. Di ba yung 3 billion, 3 billion, 3 billion. So my conclusion was, kung yung malalaki hindi pinaalam, I just concluded na posible rin. Kaya ito pong mga to, itong 13.8 na to, tsaka yung 2 billion sa Ako Bicol, tsaka 2 billion sa BHW, ang ginawa po niyan, hindi na talaga pina-release totally. Pina-hold na po yan totally at hindi na pina-release. Kasi nga, nung nakita namin yung presentation na ganyan, ganon yung lumabas. Okay. So, itong ganito kalaki, balik ho ninyo ulit yung 13 billion. Normal po ba ito? Or have you seen this before? I mean, ilang taon na kayo sa Congress? Nakailang balik na ho kayo. Normal po ba ito? 13 billion na care of a proponent isang congressman lang? Hindi po. Yan na po yung pinakamalaking nakita ko. Tsaka yung nakakapagtaka dyan, kung babalik tayo doon sa Occidental Mindoro tsaka Oriental Mindoro, ngayon lang ako nakita ng GAA na 20 billion. Kasi yung dalawang linagyan niya yan ng 3.2 tsaka yung isang 3 something, nagsimula ang NEP nila 1.5 yung isa 2.5. Meron yata. 1.5 yung isa, 2.5 yung isda. Tapos nung okay, yung Occidental Mindoro DO nagsimula 2,530 million ang NEP. Paglalabas sa GAA, 20,999 million. Okay? Tapos yung isa, Oriental Mindoro DEO, 1,508,583. Ang GAA niya, 20,795,429. Kahit yung 10 billion, halos wala niyan eh. So kung makakita kayo ng 20, ito pinakita rin ko pala kay Presidente to, sabi ko nakakagulat. So talagang, nakakagulat itong area na to, paano lumobo ng ganito. Chair, isang tanong lang po. Yes. Interjection, sir. Kahapon, ay nung isang hearing kong Toby, nakita namin kung paano lumolobo kasi yung una, yung ceiling ng SANEP, 4 na beses dadagdagan eh. Una, yung allocable na tinatawag, 300 billion yun eh. Pagkatapos merong leadership, parang 100 billion. Ito po ikinonfirm ni Secretary Bonoan at saka si Yusek Kati. Pagkatapos, andun yung UA, ito yung unprogrammed appropriation. At yung pinakamalaki, yung pang-4, ito yung difference nung sinasabi mo na difference between the NEP and the GAA, ito yung FLR. Another 400 something billion. Nung itotal ko, 1 trillion, yun po yung taba. Ito po yung excess pot ng ating budget. Salamat po, Mr. Chair. But Mr. Chair, ang nakuha ko lang kasi yung, kaya ko lang naman nagawa to because inutusan ako na kunin yung insertions. In the previous year, hindi ko makukuha to kasi wala namang utos sa akin na kunin eh. Ito, napilitan lang silang ibigay yung 2025. Kaya nakuha ko yan. Kaya napag-aralan ko mabuti, Your Honor. Mr. Chair. Senator De La Rosa, with the Very permission quick of lang kay Senator Tulfo. Congressman Chanco. Sir, itong list na pinakita mo, ito ay program. Yes, program appropriations. Program po yan. Hindi ito galing sa program. Hindi program po yan talaga. galing sa Nakalagay UA. sa GAA. Nakalagay po yan sa GAA. Yan po yung mismong mga description, yan po yung mismong amount na nakalagay sa GAA. Ang pina-fill up ko lang doon sa Congress is kung sino yung proponent. So mismong galing po sa GAA yan. Pero hindi po na-release dahil nga nung nakitang ganyan, pina-hold ka agad yan. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. I have one quick question lang po. Babalikan ko lang po si Sir Orly Gutesa. Sir Orly, nabanggit niyo ninyo kanina, ilang deliver po kayo kay Speaker, bahay ni Speaker Romualdez from Saldico? Your Honor, tulad ng sinabi ko po kanina, is 3 times po. 3 times po kayo nag-deliver. Ilan pong maleta po yun? Yung una po, nung una is 35.
35 na maleta. Opo. Pagpapunta kay speaker. Opo, Your Okay. Honor. Pangalawa, Yung pangalawa is, ang pangalawa, di ko gaano siyang ma-recollect kasi parang nasa 12 or 13. kayo yung escort nitong Opo, opo, okay. opo. Pangatlo po, Ang pangatlo nasa 15. okay. Mga ganun po. Puro sasakyan po ni Kong Saldi ang ginamit ninyo. Opo, yung mga ginagamit yung sasakyan ni Kong Saldi. po. Anong sasakyan po yon? Yung backup Yung niya? isa yung ano ba ito? Yung light high is na kulay white na bullet drop. Oo. Tapos may ginagamit kami na red plate dati na yung Hindi, yung kinakargahan ho ninyo. Kasi kailangan natin ma-establish ito para kasi mamaya, pag inimbita ho natin para tumugma-tugma. Opo, yun po yung mga ginagamit. Tapos yung GMC yata yun or Suburban na malalaki. Yung 37 po, nagkasya po doon sa Light Ace at saka Suburban. 37 na. Bali, 3 sasakyan po yun, Your Honor. 3 sasakyan po, Opo. nagkasya doon. Nagkasya po. Lahat, okay. Opo. So, ilang buwan po yun? Kung matatandaan nyo, 3 times a week, ilang buwan po? 7? Yung 3 deliver ko po is sa period lang po siya ng December po siya eh. Sa December, 3 beses ka nag-deliver sa bahay ni... Hindi lang po kasi pag hindi na po ako duty sa basura, may mga ibang tropa kami na nakadetail, sila rin na nagde-deliver. Oh, okay. Wala ko kayong idea kung magkano lahat yon. Wala po kayong idea. O may idea kayo kung magkano yung bit-bit ninyo, di-deliver nyo po doon sa bahay ni speaker. Yung sa 35, yun nga ho, na may nakalagay po na, may nakalagay doon sa post-it doon sa bawat malita. Okay. Which is, nakalagay po sa kanya is 48. Mhm. Ang taas po nun is malaki, yung mga rimuan na malita. Malita. 48 million ang isa. Siguro po, yun ang ano niya. Parang big time pala. Kasi ang bigat po niyan. Paki-describe mo nga, gaano kalaki, describe mo kung nakatayo yung bagahe. Pag tumayo po ako, yung isang malaking big na malita is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigat sa 50 kilos. Eh. Yung bigat. Opo. So binubuhat po ninyo, dito na-transfer po ninyo sa bahay. transfer sa other sakyan po pag ano. Okay, so 2, 3 sasakyan. Ganun po lagi. Yung mga 17, 18 po na mga maleta. 3 times a week. Yes, sir. Yun po yung actual na dutihan ko during the time. Pero yung iba, meron pang iba. Base doon po sa inyong group chat, may mga deliveries po kung wala po kayo. Yes, Your Honor. Okay. Mr. Chair, I will have one last question. May nagpadala po sa akin dito ng... Natatawa kasi si Mrs. Diskaya, kabisado rin nila yung mga sizes. Ano po masasabi ninyo? Hindi, comment lang. Kasi sanay din kayo mawak na malaking pera eh. Kadalasan po, sa 1 million po na tagwa 1,000 pesos, ang bigat po nun ay 1 kilo. So tama.